I'm sorry. Pero pag-isipan mo muna ito ng mabuti. For your own safety and for your own good. Mabigat ang mga hakbang niya nang lumabas sa opisina ng abogado. Alam niyang hindi siya susuportahan ng ina at hindi ito aamin. Hindi naman niya alam kung saan hahagilapin ang hilot na nagpaanak sa kanya. At hindi niya alam kung sino ang maaari niyang lapitan. Parang sasabog ang utak niya nang pumasok sa bangko at hinarap ang kanyang trabaho. Tapos na ang office hours ay nanatili pa rin siya sa kanyang desk. Nakatunganga at hindi malaman ang gagawin. Angela, tingnan mo tong magaling na abogadong ito sa dyaryo. Nagulat siya nang lapitan siya ng HRD department head. Saan? Ito oh. Itinuro nitong litrato ng isang lalaki na masayang yakap-yakap ang isang napakagandang babae. Engagement party ni Attorney Lucas Campos. Newest partner ng prestigious Lopez etc. Associates. Hindi biro ang cases na ipinanalo ng lalaking yan. Hindi siya nakapagsalita. Next monthly executive meeting namin ay ire-request ko sa mga management na ang law firm na itong maging backup firm. It does sit well if our legal department is backed up by them. What do you think? Perfect. Halos pumiyok siya sa pagsagot. I thought so too. Ang gwapo pa, don't you think? Can I read the article? Sure, you can have it. I have his calling card. Iniwanan nito ang dyaryo. Walang katinag-tinag na tiningnan niya ang mukha ni Lucas at ang masayang si Harleen. Sinagot na yata ng Diyos ang panalangin niya kung sinong maaari niyang makuhang suporta sa pagbawi niya sa kanyang anak. Sir, nasa conference room na po yung babaeng scheduled for today. Pumasok ang sekretarya ni Lucas upang ipaalala ang appointment niya. I'll be there. Tuluyan na niyang binitawan ng folder na binabasa at lumabas ng pinto. What company does she represent? I think it's a personal case, sir. A personal case? You know I don't handle cases like this anymore. She was very insistent on seeing you. Anong pangalan niya? Marisa Diaz po. Okay, iiling-iling siya. Alam na masasayang na naman ang oras upang mangumbinse na sa ibang abogado na lamang i-repair ng babae ang kaso. Pumasok siya sa conference room ng kanilang opisina at natigilan. Isang mukha na hindi niya makakalimutan ang bumati sa kanya sa loob. Hi, Lucas. Bagaman nagkaedad na, naroroon pa rin ang gandang unang nakabighani sa kanya sa babaeng kaharap ngayon. Lalo pa nga yata itong gumanda sa paglakad ng panahon. Nagkaroon na ng bigat ang mukha nito. At ang ekspresyon ay nagsasabing marami na rin itong pinagdaanan. At sa simpleng suot na itim na damit, ay kabigha-bighani talagang tingnan si Angela. Kumusta ka na? Itong bumasag ng mahabang katahimikang namagitan sa kanila. Fine. And you? I couldn't ask for more. Ngumiti ito. Bumawi na ng tingin si Lucas. Hindi niya kayang tingnan ng ganito si Angela. I'm waiting for a Marisa Diaz. I am Marisa Diaz. I thought you wouldn't entertain my call had you known it was me who wanted to talk to you. Ikaw ang ka-appointment ko ngayon? Yes. Very well. What can I do for you? Kailangan ko ng tulong mo, Lucas. Bumukas ang anino ng paghihirap ng loob na dala nito. About? Kinakailangan kong bawiin ang anak ko, Lucas. Matagal na siyang nahiwalay sa akin. Hindi ko alam kung paano. I was hoping you could help me. I don't handle personal cases like this, Angela. I'm sorry. Nagkamali ka ng pinuntahan. But I can refer you to an excellent lawyer. Custody cases are not my forte. Tumayo ang binata. Now, if you'll excuse me, I'll call one of our lawyers. Then you can talk to him. Anak mo ang gusto kong bawiin, Lucas. Anak natin. Do you think lalapit ako sa'yo after all these years kung hindi ko kinakailangan ng tulong mo? What? Napahinto siya sa narinig. What are you talking about? Anong anak kong pinagsasabi mo? How dare you, Angela? Coming to my office like this, after leaving me without any explanation. Tapos ngayon, telling me this lie? Buntis ako nang maghiwalay tayo noon, Lucas. I was 2 months pregnant. Napatayo na rin si Angela at nilapitan siya. Do you expect me to believe you? Nang isinugod niyo sa ospital ng ama mo, I was planning to tell you. Pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Masyado kang nag-aalala and after that,
You were confiding to me that you owe to a lot of people because of the hospitalization. Hindi ko magawang sabihin sa'yo hanggang nalaman ng mamang nangyari sa akin. I don't have to listen to this, Angela. What happened to us is not important anymore. Nagpakasal ka sa ex-boyfriend mo, nagkapamilya. I don't see any reason para guluhin mo pa ako ng ganito with stories of us having a child. I don't want to see your face anymore. Angela, not ever! Wala akong asawa, Lucas. Sarkastikong ngiti ni Lucas. You expect me to believe that? Hindi ako umalis sa Pilipinas kailanman. Narito lang ako. Hindi ako nagtungo sa Amerika. At lalong hindi ako nagpakasal sa kung kaninong lalaki. Itinago ako ni Mama sa'yo. Tinakot niya ako na ipalalaglag niya ang anak natin kapag nakipagkita pa ako sa'yo. Tinakot niya ako na lulumpuhin ka niya kapag lumapit pa akong muli sa'yo. Nangilid ang luha ni Angela. Nang manganak ako, sinabi ni Mama na patay ang bata. For 7 years, dinadalaw ko ang puntod ng isang batang wala naman pala sa loob ng kabaong nito. Nalaman ko na buhay pa siya and was adopted by a very influential family. Naisip kong lumapit sa'yo sa pag-asang tutulugan mo ko. Gaping-gapi ang tinig nito. But now I know it's a mistake na lumapit pa ako sa'yo. I'm sorry. Hindi kumibo si Lucas. Tumalikod ang dalaga at kinuha ang bag nito sa conference table. Hindi naman siya nakatiis. Alam niyang hindi na importante yon, ngunit nais lamang niyang marinig. Bakit hindi mo na ako tinawagan pagkatapos nun? Kung talagang pinilit ka lang ng ina mo. You think I didn't try? 3 months after kong manganak, umalis ako ng bahay namin. Pinuntahan kita sa inyo pero wala na kayo ron. Lumipat na raw kayo at walang makapagsabi sa akin kung saan. Hinanap kita, Lucas. Hinanap kita hanggang tumagal na lang ng tumagal. And I realized na there's no point in trying to find you. Nakalimutan mo na ako marahil. At ayoko nang guluhin ka pa. Isa ka ng abogado noon. At natatakot ako na baka kung anong gawin ni Mama kung sakaling magkita pa tayong muli. Kung talagang gusto mo, mahahanap mo ko. For God's sake, Lucas. I was only 21. I led a sheltered life. Paano kita hahanapin kung mismong ang buhay ko'y hindi ko maayos? I'm sorry for begging you on like this. I'm sorry for what happened 8 years ago. I'm sorry for everything. Marahan itong humakbang palabas. Hindi naman ito pinigilan ni Lucas. Napapikit na lamang siya nang marinig ang mahinang pagsara ng pinto sa kanyang likuran. Nagpunta nga pala ako kanina sa shop ni Ricky Espejo. We agreed na siya ang gagawa ng gown ko at sa buong entourage. He was very excited about it and he made me a beautiful sketch. Sabi ko nga sa kanya we'll go there by next week so we can discuss everything to him. Kasalukuyan silang nagdi-dinner ni Harleen sa isang 5-star hotel. Lucas? Hinawakan ng huli ang kamay ng nobyo. Ha? Nagulat siya nang maramdaman ang kamay ng nobya. I'm sorry. What were you saying? Ngumiti ito. You hardly touch your dinner, honey. Ang lalim ng iniisip mo. I'm sorry. Hindi kasi mawaglit sa isip ko yung client na nagpunta kanina sa akin. That big, ha? Oo, I'm sorry if you caught me in this mood. It's okay. Naiintindihan ko naman. Why don't we just finish this and then you can take me home? I'll do my best para makapag-relax ka. Sige. Sa buong maghapon ay hindi niya malimutan ang kanyang di inaasahang panauhin ng umagang yon. Ang magandang mukha ni Angela, ang banayad nitong pagsasalita, at ang ibinalita nito sa kanya. Totoo kayang may anak sila? Totoo kaya na hindi ito nag-asawa at nanatiling single matapos nilang maghiwalay noon? Nais niyang maniwala sa sinasabi nito. Paano nga ba nito malalaman na wala na sila sa luma nilang apartment kung hindi ito nagpunta para hanapin siya? Lucas, ano ka ba? Ha? I'm sorry, Harleen. Mas mabuti pa nga siguro na ihatid na kita at babalik ako sa office. It's already 9:30. This is very important for me, Harleen. I hope you'll understand. Sige, you're going to be very busy na naman. Medyo. Well, maybe it's for the better. May inilipat din sa aking custody case ang isa kong kliyente. Binabawi nung lalaki yung mga anak niya dahil pabaya yung ina. Separated? Annulled. I'll be representing the father.
Very good. Do you think we need to shelve our wedding plans? For a moment at least. Sige, para mabigyan ko na rin ng panahon tong kaso. Malay mo, if I regain the trust of this Butch David, makuha pa natin ang corporate account niya in the future. I have no doubts na magagawa mo yon. Shall we go now? Nakuha ni Lucas ang contact number na iniwan ni Angela sa kanyang sekretarya. Numero yon sa bangkong pinagtatrabahuhan nito. Good morning. Aniya ng idayal ang numerong yon at nagpanggap na empleyado sa isang health club na kunwa ay sinalihan nito. We're doing a background check for a Miss Angela Mercado. Is there anybody whom I can talk to? A manager perhaps. Miss Mercado is one of our section chiefs here. The only person higher than her is the department head, which unfortunately is not here. Well, I just need to confirm some facts that she had written in her application. Are you one of her people? Yes. Well, I need to ask if she's still single. She didn't sign it here. She is still single. Working for the bank for 6 years? Right. And still currently employed? Yes, unfortunately, she's on an emergency leave right now. May I ask why? Na-hospitalized na naman yata ang mother niya. Do you have any more questions? No, thank you for your help. You're welcome. Ibinaba ni Lucas ang telepono at hindi alam kung ano ang dapat maramdaman. Totoo lahat ng sinasabi ni Angela sa kanya tungkol sa hindi nito pag-aasawa at sa hindi nito pag-alis sa bansa. Ibig bang sabihin ay totoo rin na may anak sila na ipinaampon ng ina nito pagkapanganak? For now, she's mildly sedated. I'll be straight with you, Angela. Alcoholic ang mother mo. She has been for a long time. And it has damaged her kidney. Yun ang rason for her crankiness and ang mabilis na pag-init ng kanyang ulo. Pati ang pagkakabilanggo niya sa wheelchair. Kalmadong sabi ng doktor sa dalaga. I don't know what to do anymore, doctor. Binato raw niya ng bote ng alak yung nag-aalaga sa kanya dahil nahuli siya. It seems na all this time nagpapabili pala siya ng alak dun sa kapitbahay namin. At iniinom niya sa kanyang silid. I recommend you to commit her in a rehabilitation center. I can refer you to a private clinic. Gusto ko ay gumaling si Juanita. Kailangan siyang i-detoxify. She's too young to live like this. Magdesisyon ka ngayon, Angela. Mas magiging mahirap sa'yo kung iuuwi mo siya. Sinugod niya ito sa hospital dahil nang mahuli ni Aling Elena na umiinom ng alak sa loob ng silid nito, ay nagwala ang ina. Hinabol pa nito ng bote ang tagabantay. Ngunit nahulog sa wheelchair at nawalan ito ng malay tao. If it is for the best, sige, ipasok niyo siya. When can she be admitted there? The most is a week or 2. Pumasok na siya sa silid ng ina kung saan nagbabantay si Aling Elena. Tulog pa rin ang ina. Papasok na ako, Aling Elena. 3 araw lang ang leave ko kaya kailangan ko nang magpakita ngayon. Ikaw na munang bahala kay mama. Sige, iha. Ma'am, tumawag nga pala yung health club na pinag-applyan nyo. Ako ang kumausap dahil kailangan daw ho. Sabi ng isa nilang empleyada. Health club? Opo, ma'am. Hindi siya agad sumagot. Wala naman siyang maalalang in-applyan na health club. Sa susunod, huwag kang basta-basta magbibigay ng impormasyon, ha? Naupo siya at maya-maya pa'y naging abala na. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa lobby. Naantala ang pagtatrabaho niya nang marinig ang sinabi ng empleyado. Sino raw? Si Attorney Lucas Campos daw po siya. Good morning, Angela. Lucas, please sit down. Hindi niya maitago ang gulat sa di inaasahang bisita. Paano mo nalaman na dito ako? Nag-iwan ka ng telephone number sa sekretarya ko, remember? Hindi nakasagot si Angela. I was your health club background checker. Baka kasi mag-aalala ka kung sino yon. I was trying to find out if what you said was true. And now? I know it's the truth. Bakit nagtatrabaho ka rito? Hindi ba dapat yung negosyo nyo na lang ang inaasikaso mo? Wala na kaming negosyo, Lucas. Ibinenta na yun kay Alan 2 years ago. Ha? Wala na rin kaming mga bahay at ari-arian. Naubos lahat ni Mama sa kanyang mga bisyo. I'm sorry to hear that. Don't be. Hindi naman na natin maibabalik yun. Sayang naman ang negosyo nyo. Baon na yun sa utang and I don't have any idea on how to run it. Nag-alok si Tito Alan na bibilhin na lamang ito at ipapasok sa bangko.
para makapangutang nang ma-rehabilitate naman. I agreed, doing what I thought was best. So, saan na kayo nakatira ngayon? Ibang-iba ang tono ng pananalita ni Lucas kaysa noong una silang magkita. Wala nang galit sa mukha nito. Nabuhay ang pag-asa niya na baka tutulungan na rin siya ng binata. Sa Fairview, doon na rin nakatira ang mama. Ever the good daughter. Hindi niya sinagot ang parungit nito. I'm here because I can take my mind off what you said about us having a child. I really want to discuss this with you. Now? Pwede ba? I'd really like to, pero kaka-report ko lang dito. Nakikita mo naman ang trabaho ko. Anong sakit ng mama mo? Chronic alcoholism. She needs to be committed in a rehabilitation center. At namomroblema pa ako dahil baka hindi pa agad makapasok si mama dahil sa haba na listahan ng mga naghihintay na makapasok. Saang clinic? San Anselmo Rehabilitation Foundation. That's an expensive one. But effective. Ayoko nang makita si mama sa sitwasyon niya ngayon. Pero it's proving to be a difficult task. May I use your telephone? Sure. Mula sa bulsa nito ay binunot ng binata ang isang maliit na digital address book. Kunot pa ang noon nito habang hinahanap ang numerong tatawagan. Habang abala si Lucas ay pinagmamasdan naman ni Angela ang mukha nito. Mas lalo yata itong gumapo kaysa sa huli niyang natatandaan. Nagmature na at siguradong sigurado sa sarili. Gumala ang mata niya sa mukha nito. Sa mata, sa ilong, sa labi. Lucas! Hi, yes. How's Erica? Nabulabog ang pagtingin niya rito nang magsalita ito. Yes, I do. No, don't mind that. It was a very simple case. Oo. I need to ask you a favor. Can you accommodate my friend's mother in your clinic? She's an alcoholic and needs rehabilitation ASAP. Her name? Juanita Mercado. Nalalaki ang mga matang tiningnan niya ito. She's at the bottom of the list. Yes. Well, she's 50 and I will really appreciate it if you can do something. You'll accept her this afternoon? Excellent. Dinner at your home? Sure. Call my office. I'm sure we can be together sometime soon. Yes, thank you very much. I appreciate it. Ibinaba ni Lucas ang telepono. Tatawagan nilang hospital at ipapahatid na nilang mama mo sa ambulansya. I am advising you to take the rest of the day off para masamahan mo siya. Pero, paano? Lucas! Napalingon sila nang makita ang department head na nagmamadaling tumungo sa mesa niya. My goodness, bakit ka naririto? I'm visiting Angela. She's a good friend, you know. Parang wala lamang dito ang pagsalubong ng boss ni Angela. Well, I've been thinking about your proposal and the law firm agrees to be your consultant and backup firm. Effective October. Haven't you received my letter yet? No, but that's really good news. I'm hoping this will be the start of a lucrative and fruitful relationship. Yes, I hope so too. Tumayo si Lucas at kinamayan pa ang tuwan-tuwang babae. Can I offer you something? No, but can I ask you a favor? Anything. Can Angela take the rest of the day off? Her mother's still at the hospital at kailangan siya roon. Bakit ka nga ba naririto ha, Angela? Ang akala ko'y may sakit ang mama mo. Ma'am? Sige na, take the rest of the day off. Give my regards to your mom. Pero, sige na. Wala siyang nagawa. Napilitan siyang ayusin ang kanyang mga gamit. At maya-maya pa'y nasa elevator na sila. Salamat, Lucas. Sasama ako sa'yo, Angela. Ha? We really need to talk about this child, Angela. Sasamahan kita sa rehab. Then we'll talk. Ayan siya. Hindi nakapagsalita si Lucas nang bumaba ang bata sa school bus nito. Tulad ng dati kumaway pa sa mga kasamahan si Justin bago pinagbuksan ng katulong at ipinasok sa loob. Siya pala. Anito maya-maya. And you're telling me all this time, akala mo'y patay na siya? Oo. At kung hindi mo pa nalaman ang tungkol sa kanya, hindi ka palalapit sa akin? Lucas, matagal na nangyari ang lahat. Matagal na, and you didn't even bother to explain. Hindi siya kumibo. Why? Nag-alangan na ako.
Nang malaman ko kung saan ka nagtatrabaho, nang makita kong bagong bahay niyo sa New Manila, nang malaman ko na napakaganda ng takbo ng karir mo, naisip ko na maling bumalik pa ako sa buhay mo. Kahit na magpaliwanag man lang. What for? Everything was happening for you. All your dreams were coming true. How dare me to just come back as if nothing happened? Hindi ito kumibo. We should not be talking about this. Ikakasal ka na. All I'm asking you is to help me get our child back. You'll have your own family in a year or 2. Samantalang ako. Are you really sure that he is our child? This is very serious, Angela. Baka mapahiya lang tayo. May saksi ako sa lahat ng ginawa ni Mama. May saksi ako sa lahat ng nangyari. Pero sinong batang patay? Walang batang patay. Hindi ko nakita ang katawan niyang nakahimlay at naniniwala ako na walang laman yun. Talaga bang desidido kang kunin ng bata? Yes, more than my life. Bumunot ng malalim na buntong hininga si Lucas. I'll help you. Makikipag-usap tayo sa anak ni Congressman. We'll take it up from there. Thank you. Thank you, Lucas. Kinabukasan ay nagulat si Angela nang makita ang papalapit sa kanyang desk. Hi, Angela. Lucas? I thought you might like to have dinner with me. Hapon na yon. Almost 5 na. Dinner? Yes. We should discuss some things before facing Justin's adopted mother. Tatapusin ko lang to and then we go. I'll wait for you. Hindi na kumibo ang binata. Napamasid na lamang sa paligid. Nagmamadali namang tinapos ni Angela ang trabaho at ilang sandali pa at papalabas na sila. Aren't you supposed to be busy or something? I am busy. But this is personal. Well, I haven't been busy with my personal life for a while. Does your girlfriend know about this? I'd rather not tell her about skeletons in my closet. Baka naman kung anong isipin niyon. Harleen is a very matured and understanding Angela. She can handle a situation when I need to be with a woman. She trusts me. But can you trust yourself? Bago pa niya napigil ang sarili na ilabas na niyang katanungan. I won't answer that. Ngumiti si Lucas. Shouldn't we be discussing something else? Of course.